Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ito na nga ang sinasabi ko mga kaibigan. Huwag nyo nang ituloy dahil lalo lamang kayong mapupunta sa sitwasyon na kayo po mismo ay magiging kahiya-hiya. Ayan. So kung meron pa kayong pangarap para sa ating bayan o pangarap na makapagtrabaho sa gobyerno, alam ko naman na isa sa mga dahilan kung bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito dahil wala kayong alam na ibang trabaho o mapapasukang trabaho dahil ang pagiging corrupt official lamang ng gobyerno ang kaya ninyong gawin. Kaya naman, hindi kayo tumitigil para mapabagsak o tanggalin sa inyong landas, alisin sa inyong landas ang mga Duterte. Nitong nakaraang eleksyon, mga kaibigan, no, kitang-kita naman ninyo mga kaibigan kung gaano, no, kung gaano ibinasura ng taong bayan ang mga kandidatong sumisira sa bayan at sa pamilyang Duterte. Ipinakita ng taong bayan ang kanilang pagsuporta, paniniwala sa mga Duterte. Ang tiwala na muli ay makakaahon ang bansang Pilipinas. Makakaligtas tayo sa terorismo. Aahon ang bayan sapagkat maaalis ang korupsyon. Siyempre, makikita ng kabataan ang napakagandang bukas sapagkat ang mga Duterte lamang ang tanging leaders na nagtangkang sirain, buwagin, tanggalin ang terorismo, check. Korupsyon, check. Siyempre, ang malawakang problema sa droga. Check. Okay. Eto na nga mga kaibigan, no? Magsasanib puwersa na nga po ang ilan sa mga kakamping at makikipag-alyansa na po sa mga Duterte. Okay? Balikan natin ang mga nakaraang pangyayari. Okay? Balikan natin ang mga nakaraang pangyayari. Mayroong isang kakamping na talaga namang napaka mahiwaga ng kanyang naging pahayag in the past. At ang sabi niya, defense mode activated. Sino yon? Sino yung kakamping yon mga kaibigan? Defense mode activated. Ang akala ko mga kaibigan, ang abogadang ito na isang kakamping ay isa sa mga magiging abogado ni Rodrigo Roa Duterte. Kaso, sa aking pananaliksik, ang isang defense counsel ng mga Duterte na talaga namang walang record ng pagkatalo, si Attorney Estelito Mendoza. Wala pong talo yun. Wala pong talo yun. Lahat ng kanyang kasong hinawakan, talaga namang panalo. Ay nauna na pala sa langit. Nauna na pala sa langit. So, akala ko itong kakamping na ito ang magiging abogada
napapalit sa mga o magiging kasama sa mga defense council ng mga Duterte o ni former President Duterte. Pero tila nag-iiba ang sitwasyon. Okay? Sino kaya itong abogadang ito, mga kaibigan? Alright. So, eto na. Pangalawang clue. Tinanong siya kaugnay sa confidential fund na nilustay di umano ni BP Sara. 125 million pesos. Talaga namang ipinagtanggol niya si BP Sara. Ang paggamit ng Mary Grace Piatos ay nasa batas naman. Ibig sabihin, those names are aliases, alias lamang. Sabi nga po ng abogadang ito, ang confidential fund, meron talagang totoong tao sa likod niyan. Kaya nga confidential, sapagkat ginagamit ang pondo ng vice-presidente kapag mayroon silang bagay na pinaiimbestigahan o pinasusubaybayan. Gagamitin ang confidential fund upang nang sa gayon ay magamit para sa mga intelligence personnel na siyang taong hihimukin nila, hihikayatin nila para manmanan, imbestigahan ang isang bagay. Parang sa mall, mga kaibigan. Alam nyo ba na sa mall ay mayroong mga tawag dito, private guard. O, yung private guard or security guard o yung parang civilian security guard. Akala mo mga ano lang sila. Akala mo mga mamimili lamang sila sa isang mall. Pero hindi po. Sila ay civilian security guard. Nagbabantay, nagmamanman. And hindi sila kilala. Ganon din po ang mga tao, mga intelligence personnel. Hindi kinakailangang ipakita sa publiko ang mukha. Hindi kinakailangang gamitin, ibulgar sa publiko ang totoong pagkakakilanlan. Confidential nga. Kasi itong mga taong ito, sinuyo mo, pinakiusapan mo, kinausap mo, niligawan mo, sabi nga ni Ombudsman Samuel Martires, na imbestigahan ng isang bagay. Tapos i-reveal mo ang kanyang pagkakakilanlan. Diba? Kaya nga confidential. Sapagkat hindi nila i-risk ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, kahit milyon pa ang kabayaran, kung manganganib naman ang kanilang buhay. Kaya pwedeng gumamit ng alias. Ang totoong pagkakakilanlan ay nakalagay sa isang sealed envelope. Nakalagay po ito sa isang sealed envelope at isusumite sa Commission on Audit. Pangalawa, ito po ay pinatunayan na ng Commission on Audit. Tama lamang ang ginawang paggamit ni BP Sara sa kanyang confidential fund. Ito ay naaayon sa programa ng Vice-Presidente. Kaya nga nagbigay sila ng unmodified opinion. No? Tama lamang yung naging paggastos.
Balikan ninyo mga kaibigan, yung isang pangyayari sa Quadcom. Tinanong ang isang taga-COA ng isang congressman. Ayan. Hindi ito si Paduano, ito po ay si Congressman Acop. No? Ito po ay si Congressman Acop. Tinanong niya mismo, directly, straightforward, itong taga-COA. Tama ba ang naging paggamit ni BP Sara sa kanyang confidential fund? Ang sagot ng taga-COA, tama. Walang irregularidad. Sumunod na tanong ni Congressman Acop, hindi pwedeng naka-sealed envelope lang ito. Dapat meron itong liquidation na tinatawag. Bagamat ang pangalan ng tao ay naka-envelope, naka-sealed, pero ang liquidation dapat makikita, dapat malalaman. Ano po ang sagot ng taga-COA? Meron pong mga isinumiting dokumento, mga liquidation, ang Office of the Vice President. Kaya tama lamang ang ginawa naming pagbibigay ng unmodified opinion. Okay, eto na nga mga kaibigan. Tinanong itong babaeng Pinklawan, ano ang masasabi niya sa impeachment complaint against the Vice President? Ang kanyang sagot, depende. Ano ako, uto-uto? Kung merong ebidensya laban sa kanya, why not? Kung walang ebidensya, sira ulo ka ba? Hindi ako uto-uto, 'di ba? Yun yung sagot niya. O, alam niyo na kung sino yung yung ano na yon. Sino yung Pinklawan na yon. O, pangatlo, sabi niya, defense mode is activated. Ngayon ay umiingay ang pangalan ng Pinklawan na ito at isa sa mga maiingay na magiging spokesperson di umano ng Office of the Vice President. Ang pinakamatinding laban, ang pinakamatinding ebidensya o ang silbi ng Pinklawan na ito, alam niyo kung ano yung pinakang silbi niya? Siya po ay dating commissioner ng Commission on Audit. No? So ibig sabihin, yung mga nasa prosecution team na nagnanais ma-impeach si BP Sara sa Senado, kung wala kayong kaalaman pagdating sa Commission on Audit, kung wala kayong expertise sa pag-audit, dito pa lang sa abogadang ito, wala na kayong lusot. Dahil dati siyang Commission on Audit Commissioner. Oh, di ba? Dati siyang Commission on Audit Commissioner. Tapos tinanong po si BP Sara Duterte, anong masasabi niya? Dahil maingay di umano itong Pinklawan na ito na magiging spokesperson ng OBP. Anong sagot ni BP Sara? Go lang ng go. No? Go lang ng go. Okay? So, ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Ang pagkakasama, no, kung sakali man ang Pinklawan na ito ay maging bahagi ng defense team ni BP Sara sa darating na impeachment, talaga namang panalo na si BP Sara. Alright, so ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Karapat-dapat ba na ang maging defense team, defense member ni BP Sara sa impeachment ay ang Pinklawan na ito? Anong masasabi nyo? Well qualified siya, di ba? Kasi taga-COA siya.